Hello? Yes po, ma'am. Chapter 3 po. Okay. Chapter 3 na tayo. No, nagsimula na tayo. So, nagsimula ang discussion natin with the further discussion ng types ng research or to purpose. No? And then we discuss what is a research problem. No? Ano ba ang characteristic ng research problem, which is it should be clear and concise, it should be specific, and there should be focus. It is searchable, it should be significant and relevant. Okay? So, pinag-usapan din natin, diniscuss din natin last time, paano ba tayo gagawa ng research objective in line with our research problem. Okay? So, katulad ng diniscuss natin, there are two types ng research objectives. It can be, is the general objectives, which is the broad one. The other one is the specific objective, which is the narrower one. And kumbaga, ito yung detailed goals and the detailed target natin pagdating doon sa research na gagawin natin, which is in line, of course, with the general objectives. Okay? So, diniscuss din natin paano ba ang proseso kung paano tayo makakapag-develop ng magandang research objective. Okay? So, sabi nga natin, kapag nag-state tayo ng research problem, it should be clear and concise, precise, may focus, and relevant as well as measurable. So, because of that, mas maliwanag din sa atin kung paano ba tayo mag-generate ng research objective. So, here are the steps to develop the research objectives. So, una nga, i-identify muna natin ano ba ang research problem natin. And then again, i-consider natin yung check items natin. Is it specific? Focus ba dun sa study natin? Is it researchable? Marami ba tayong mga information na pwedeng magamit? Marami ba available na information na pwede natin magamit? Pagdating sa research natin, is it significant? Is it relevant? If lahat ng yan ay check, so pwede tayo mag-proceed with our research. Okay? So, next step natin is, along with that, or using the research problem that we address, ngayon, pwede na tayo mag-conduct ng literature review. So, ngayon, hahanap na tayo ng mga existing literatures, information na makakatulong for us to understand ano ba yung may kinalaman dun sa topic na wino-work out natin. Dito, since malalaman na natin kung lahat ng lahat ng information that are related to our topic, makikita natin if there is yung gap, doon sa existing, doon sa gusto nating mangyari pagdating sa research natin. Okay? And then yung third natin, ito i-review lang dahil tanda ko na-discuss natin ito. So, sunod is, kapag nag-conduct tayo ng literature review, ngayon, having those information, ngayon, makakapag-formulate na tayo ng research question. So, ito yung sasagutin natin dun sa conduct ng research natin. And then, yung number 4 po is, again, using the literature na nakita natin. So, ngayon, madedetermine na natin hanggang saan ba ang kaya natin gawin. Ano ba ang magiging focus pagdating sa study natin? Kasi may mga bagay na, kumbaga, dun sa information na nakuha natin, ay hindi ito feasible considering the time that we have, considering the methods and techniques na pwede natin magamit. Hanggang dito lang tayo. So, ngayon, pagdating sa study natin, makakapag-decide na tayo. Ano ba ang magiging boundary ng ating study? So, sabi nga dito, to ensure na magiging manageable at kaya nating matapos ang ating research dun sa target time natin, as well as yung mga available na resources natin talagang gamit natin. Umaga, along the way, hindi ka na kailangang maghanap pa ng maraming resources para mapalawak pa yung iyong study. So, sa simula pa lang, aware ka na hanggang dito lang talaga ang pwede natin gawin. Okay? And then, number 5 po, ayan na. So, we will generate yung specific
at yung will generate na yung general, yung specific objectives natin. So I remember, diniscuss natin ito. No, katulad ng nabanggit ko, the very common type of research design that we use pagdating sa ating program is more of design and development, design and simulation, or rehabilitation and performance evaluation. No, so I remember that we thoroughly discussed how are we going to kumbaga generate objectives in line with the design and development. So, pwede bang tayo ay mag-review ng kaunti? No. Halimbawa, if my study is entitled Design and Development of a anong tawag dito? Banana leaf, eco plate, forming press. No. Okay? So, ano po ba ang magiging general objectives natin? Ha? Ano ang magiging general objectives natin? Andito ba si Alaysa? Alaysa Gabriel? Ma'am, ang general objective po siguro is yun po. Mag-design po ng machine para po dun sa magiging product po. Kung halimbawa ang ating topic title is Design and Development of a Banana Leaf Eco Plate Forming Press. Ano po ang can you state a general objective po using the topic title? Alaysa. Design ano po ulit? Nagpuputol-putol talaga. Siguro sobrang hina ng internet. Sige. Okay. So, yung excuse me. So, yung general objective natin is yung main goal or the general objective is to design and to develop the forming press to produce banana leaf eco plate. No? So, pwedeng ganon yung general objective natin. So, ano-ano naman yung mga specific objective natin na pwede nating gawin pagdating sa topic title na ito. No? So, I remember inisa-isa din natin yan based sa pagkasunod-sunod. No? So, Angel Joyce Buan. Okay, so ano daw po ang una muna na specific objective natin? Angel Joyce? Wala. Hello po, ma'am. Ano po ulit yung tanong? Natanong ko, anak, ano yung specific objective natin dun sa topic title na pinag-uusapan natin ngayon? Kasi, di ba last time, diniscuss natin yung, kumbaga, common na specific objective if we have a developmental kind of research. No? So, ano-ano po? Saan magsisimula? Ano yung una nating objective? Hello. Nawala na. O RV. Hello po, ma'am. Ano po, ma'am? Ang una po ay design. Design. Develop No. po. So, design. Yan.
So, first, you are to design. Sunod po, Aril. Ano po ma'am, fabricate, tapos i-develop po yung design. Okay. Okay na, RV. Okay ka na ha. Sige. So, design and then you fabricate. Aril. Arpia. Anong sunod doon sa sinabi ni RV? Conduct preliminary testing po. Preliminary. Preliminary. Nabubulol si Aril. Okay? So, conduct preliminary. Ano pa sunod, Aril? Performance evaluation po. Okay. No. Sunod, Berlin. Ang sunod po is yung quality checking po ng product. Okay. No. So, tanungin ko lang ulit. Doon sa title ng study natin, Ining Berlin, alin ang output natin? Ang output po ay yung banana leaf plate po ba? Alin, anak? Yung banana, yung machine po na magpa-press po dun sa banana leaf plate. Okay. How about the product? Alin ang product? Ang product po is yung banana leaf plate po. Okay. No. Okay. Anong sunod? Carl Andre. Anong sunod? Carl Andre. De Los Santos? Wala. Tulog pa. Okay, sunod siya. Sunod po sa performance evaluation. Hindi tapos Quality checking naman po. Tapos na yan, sana Berlin. No. Anong sunod doon? Economic viability po. Sige. Para ano? Anong sunod sa evaluation? Cost-benefit analysis para assess ang economic viability ng project. Anong sunod doon? Si Krisha naman. Anong sunod? Providing operation, maintenance, and safety manual of fabricated machine. Okay. No. So that is the specific, yung common, specific objective pagdating sa design and development. But how about in case naman ng simulation? No. Fiona. Na-discuss natin iyon sa aking pagkakatanda. Fiona. Wala, absent. Francine. Yes po, ma'am. Ang next po ay Nasa design and simulation tayo. Ano ang una nating specific objective doon?
Ining. Ma'am, Ayaw na. parang sa pagkakatanda ko po kasi nag-check po ako na notes ko ay hindi pa po ata natin natatakal. Talaga? Or nabanggit ko na yun. Or maybe, sige, maka sa ibang klase ko kayo na-discuss. No? But, in case of simulation, no? So magsisimula tayo with, again, dahil ang title natin is Design ang Simula. So you are to develop conceptual design. No? Designing process pa rin ang una. No? Okay, naiintindihan po. So designing process pa rin ang una. And the next po is, yung second natin na objective is for you to establish yung mga boundary conditions. No, yung boundary condition po dun sa proseso ng pag-simulate natin. Okay? So, yung third naman is, yun na. Doon na po papasok that we are going to simulate the different design options that you develop or design. No? Or yung conceptual design ninyo na ginawa. Okay? So, magsa-simulate na. So, after nun, you are to evaluate yung mga data na nakuha ninyo from the simulation process. Okay? And then, after nun is, syempre, may data na kayo, in-evaluate nyo na, then you are to validate. No, you are to validate yung naging result, no, or yung naging, kumbaga ay, naging result ng ating data for us to see kung talaga bang tama yung naging simulation process natin. Okay? So, yun po yung proseso pagdating sa pag-design at pag-simulate. Okay? Maliwanag po. So, compared sa DNBA, 5 lang yung objective natin pagdating sa simulation. Okay po. Pagdating naman sa performance evaluation, so commonly, ay halos parehas lang with the design and development. The first part nga lang is more of, since you are to rehabilitate first or to improve yung ating existing na prototype or existing na machine. So, magsisimula ang ating objective with the rehabilitation process or the assessment ng ano ba ang kailangan natin i-rehabilitate dun sa existing machine natin. And after that, papasok na doon yung again, mag-design tayo, mag-fabricate, no, or yung mag-rehabilitate na mismo. Same with preliminary testing, performance testing, quality checking. Again, if there is, kumbaga, yung improvement natin can be economically viable. And then, of course, again, since tayo po ay nag-improve, tayo ay nag-rehabilitate, we are to again develop yung manual noong bago na machine na na-develop natin. Okay po? Maliwanag po iyon. Ha? So, tatandaan iyon. Ha? Tatandaan. Okay? So, ngayon, i-discuss naman natin, paano naman natin masasabi na yung research objectives natin ay ganda. No. So, ito daw po yung characteristic ng good na research objective. No. Okay? So, ang una na po dyan is that it should be specific. Okay? So, you should clearly define yung pong ina-address natin or yung gusto nating mangyari pagdating sa objective natin. No. Dapat siya ay may focus, no, on a particular aspect of the research problem. Okay? So, tatandaan po natin na kapag nag-generate po tayo ng research objective, sa ating study, hindi na siya naka-interrogative form or naka-research question. More of you are, kumbaga siya in a declarative form na lang siya. No? So, parang you are stating, no,
kung ano talaga yung gagawin mo sa iyong study. And nagsisimula siya commonly sa action word, no? Like for example, design, diga? Okay? Sa verb po, sisimula ang ating statement sa verb. Okay, so yung una, katulad ng design. So you know na okay, sa unang stage, magde-design ako. No, magde-design ako considering noong machine components, noong material specification, noong mga engineering standards that I have to follow. No, so may focus. No, alam mo kung anong gagawin mo dun sa objective na yun. You are to design. Okay? Oh, anong sunod doon? Fabricate. Ibig sabihin, ikaw ay bubuo na. Gagawin mo na kung ano yung dinisign mo. No, conduct preliminary testing, conduct performance testing, checking ng quality output, no, checking ng or conducting cost-benefit analysis, no, para malaman kung economically viable yung project natin. And then lastly is, yun nga, provide yung ating manual, no. So, maliwanag. Alam mo kung ano yung gagawin mo sa kada objective na present natin. Okay po? No. So, next naman, it should be measurable. No. So, quantifiable or accessible to determine the success of the research. Anong ibig sabihin nito? No. So, di ba ang second step natin is to conduct literature review ng mga existing na information na may kinalaman dun sa ating research. Okay? So, most probably, magpe-present kayo sa inyong objectives ng mga parameters or variables that you are to establish. Kapag preliminary testing, establish. Kapag ka naman performance testing, determination. Okay? Take down notes, ha? Okay? So, like for example, no, halimbawa ay time. Okay? So, of course, we have a lot of method para siya i-measure. So, you can use, for example, ano tawag dito, yung reload to measure, no, stopwatch, ayan, no, so pwedeng yan gamitin natin. So, hanggat maaari, no, yung mga parameters, mga variables po na kailangan nating i-assess can be quantified and can be measured maybe by the use of equipments, tools, no, standard procedure para siya ay ma-measure. No? So, katulad nung nabanggit ko sa inyo dun sa introduction pa lang, mahirap kapag halimbawa ang parameter natin na i-assess ay magiging subjective tayo. Hanggat maaari, we can be objective. No? And for that, kailangan lahat po ng technique and procedure na gagawin natin ay kaya pong ma-measure at ma-quantify yung mga parameters natin. Okay po, no? So, kumbaga, basta yan ay nagagamitan natin ng tools, no? Magagamitan natin ng standard procedures or magagamitan natin ng kahit na or kung kailangan gumamit tayo ng theoretical na equation, no? Para siya ay ma-measure. Yun, pwede natin siyang gamitin at pwede natin siyang gawin. Okay? So, may mga cases na, like for example, if we have in your objective na magkaroon ng sensory evaluation, so more of course, survey yun. No? So, gagawa natin siya ng standard na procedure in conducting the survey, no? Paano natin siya i-assess. So, we can make na yung isang parameter natin na hindi ganong na magiging subjective tayo, like katulad ng example natin, color, ayan, no, pwede natin siyang i-convert into a measurable one, no, kasi pag nag-survey na tayo, pwede natin siyang, kumbaga, magkaroon tayo ng number, no, na pwede na natin siyang ma-assess because of that number. Okay?
And then, next po is that yung research daw po natin should be achievable, realistic and attainable within the scope, resources, and time frame ng ating pong study. Okay? So, hanggat maaari po, yung inyong ipopropose na mga researches, no, sabi nga, realistic siya, attainable, and masasabi natin na realistic and attainable siya through the conduct ng literature review. Okay? Katulad yan, di ba? You are to assess, no? You are to assess or you are to check yung mga resources na meron tayo. No? Kung nag-propose ka ng ganitong klase, like, we are to develop this kind of nanomaterial, no? Mapoproduce kayo ng nanomaterial. But then, yung raw material na gagamitin niya naman ay available. Available naman. Kaya lang, you are to import pa. No, mag-i-import pa tayo from other country. Like for example, kailangan mo pa mag-import from China. No, na Diyos ko, sobrang mahal, tapos sobrang tagal pa ng delivery na pwedeng maka-affect pagdating sa time frame or dun sa conduct ng research mo na pwedeng magtagal ka. No, so kapag ganun, ibig sabihin, hindi na siya achievable. Ay kailangang matapos within a year. Diba? So, you are to assess that. Okay? At the same time, no, yun, maliban sa kailangan laging available yung resources natin, may it be, yun man ay may kinalaman sa raw material, may kinalaman sa mismong material na gagamitin para makapag-develop tayo, no? So, available dapat siya. No. And then also, ayan, sabi nga, achievable siya. Isa sa factor na masasabi natin para masabing achievable is kaya natin siyang matapos within the time frame. Okay? So, ito, proposal pa lang naman ito. No. But you also have yung time frame natin. Pero yun nga lang, proposal nga siya. But the goal, di nga, lagi kong sinasabi sa inyo, the goal is that kung ano yung topic ninyo ngayong RM, yun din yung topic natin pagdating sa project study ninyo. No? And if you are to check on that, so yung time frame natin is actually good for a year. No? But then, kumbaga, kung in reality, meron pa nga tayong, kumbaga, parang almost midterm class, tsaka isang buong semester na allowance para dun sa project. But sabi ko, ang lagi niyong isipin, it should be good for a year lang. No, na hindi siya talagang magtatagal. Okay? Kasi katulad nga ng nababanggit ko, no, and I hope, and I guess may idea naman kayo why medyo mababa ang graduation rate natin is because actually dito natetenga. No, dito natetenga. Kasi nga, hindi, maliban doon sa medyo hindi na kayang i-balance ng mga student yung time nila, no, mahirap yung naging research nila na talagang aabutin siya talaga ng matagal, no. Okay? So, katulad nun, 1 year. If I may share with you, no, meron akong na-panelan na ang title nila is drying and kumaga yung separation from the stalks ng paminta. No? Kayo kayo nakakita na ng puno ng paminta. Ha? Nakakita na kayo? Yan. O, yung iba siguro nakaano. Based on research, no? Based on research, yung, well, actually included din naman sa paper nila. And also, kami din nakapag-research because nga, based on them, ang paminta, bumubunga siya every April, May, until June. Parang 3 months lang siya tumatagal. No, this is during the preliminary or the proposal defense. No. So, 3 months lang siya. So, ayun. Okay naman. Okay yung pinopose na machine. Okay yung ano. Kaya nga lamang, ay di ayun. Ang concern namin during the proposal is that, okay, hindi namin, ang comment namin, that and it is common to all of the panel because sabi namin, okay, actually, based on your proposal, feasible naman talaga siya.
no? If we are to check yung time frame natin, aabot naman siya, no, ng second sem, di ba? Second sem din naman ang PS2 ninyo, tama ga? Second sem ng fourth year ninyo, which is, that is from January to May. So, pwede, aabot naman siya kasi nga, ang bunga ng paminta is April to June, no? Kaya lang, our concern is that hindi namin sa sinasabi na mali or mali na kaagad ang gagawin ninyong testing, but what if lang na may magkamali, no, and you are to again conduct retesting, what will you do? Available lang siya from April to June, no? So yun yung talagang question namin during that time, no? Kaya lang siguro ito kasi talaga ang nagiging tendency ng mga students, no, na sayang naman yung topic pag hindi natin work out, sayang naman, wagyan na nga natin yung makita at mapa-aprobahan, no, sayang naman yun, ituloy na natin. Yun yung nagiging mindset ng mga student. They do not actually follow kung ano yung dinidiscuss during class, no. Actually, no, kasi sinasabihan na katulad ngayon, dinidiscuss ko sa inyo, binibigyan ko na kayo na example, pero in the end, hindi rin kayo nakikinig, no? Because ito lang din, gusto niyo talagang, kumbaga nandoon na kayo sa sayang naman, may opportunity na kami na gawin, may topic na kami, yun na yung gagawin namin, no? Kaya nga lang, yun din yung sagot ng mga bata. Ma'am, hindi po, hahanap po kami, meron naman po sigurong kaming makikita, no? Talagang they really push through with the topic kahit na medyo nung time na yun against kami. Anong gagawin? Sila yung nagpo-push. Sabi nila, meron naman pong available, may mahahanapan po if in case kailanganin. Okay. So then, natuloy. No. Natuloy yung project. Okay? And then, natuloy siya. And then, yun nga, nag-enroll ng PS2. Nag-defense, nag-performance testing. Kaya nga lamang, during the performance testing, mind you ha, ang ina-address nila na problem is that there is a total of parang nasa 700 kilos ng paminta na kailangang i-dry. But then, ang tinest lang nila, every trial nila is 0.5 or parang nasa 0.9 na hindi man lang naka-1 kilo. No? So, di ba, kung kayo, paano natin masasabi na kakayanin yung machine nila actually malaki? Kayang i-process yung 700 kilos ng paminta na iyon. Pero, hindi nila ginawa. Sobrang unti. Sobrang konti lang nung pinrases nila. No? So, i-check nyo naman, no, 700 kilos, tapos almost wala pang 1 kilo yung tinest mo per trial, no. So, parang hindi pwede yun, no. Hindi natin na-maximize yung gamit nung na-develop or na-fabricate natin na machine. Which is, again, very common sa mga naging comment namin as panel, no. So, okay, ang pinaka-general assessment is, you are to retest. Kasi hindi natin alam, paano magpe-perform yung iyong machine, hindi mo naman in-assess yung maximum capacity natin. Kasi nilimot mo siya into, again, hindi pa siya naka-1 kilo. No. So, you are to retest. Tapos, yun na nga, bago matapos ang defense, ma'am, paano po kaya yun? Ubus na po kasi ang paminta. Paano po kaya kami makakapag-testing? No. So, ang sinabi namin, ayan ang kinoment namin during the preliminary, during the proposal. No, sinabi namin na magiging hindrance ang raw material ninyo na yan. But then, kayo ang pumili na ituloy ang inyong topic. Diga? Nagkaroon na ng other perspective pagdating dun sa study mo. But you opted to not listen and push through with what you wanted with your research. No. Tapos ngayon, tatanungin mo kami, anong gagawin mo? Diga? Naiintindihan po? Naiintindihan ka? No. So ngayon, alam niyo ang nangyari. No, alam niyo ang nangyari. Ang nangyari, hindi pumayag ang panel kasi hindi
Hindi pwede. Yan ang napag-usapan natin dati eh. No, you should have at least tested kumbaga, yung maximum capacity ng inyong machine, hindi yung wala pang 1 kilo ang na-test ninyo sa laking-laki na machine ninyo. No. So, alam niyo kung ano nangyari? They waited again for a whole year. No. They waited again doon sa paminta na gagamitin nila as raw material. No. So, that is what I am saying. Okay? Ngayon pa lang, ini-inform ko na, sinasabi ko na sa inyo. No. Excuse me. That in proposing topic title, you have to make sure na siya ay readily available. No, hindi siya in season, hindi siya anong tawag to, mahirap na hanapin. Okay, maliwanag po. Okay, isa pa ding example, no. And this is actually my advising. Okay, so parang their study is yung to have, wait lang, ibabanggitin ko sa inyo yung pinaka-topic kasi wait lang ha. Ito. No. Ito ang title. This is my advice is noon pa siya nag-start pandemic pa. No, parang initial sila parang naka-leave pa ako because yung nanganak ako, nag-give birth ako sa anak. Syempre, nag-give birth syempre sa anak. Natawa naman ako bigla sa nasabi ko. So, anong tawag dito? The title is Design and Development ng Pilot Scale na Solar-Powered Anaerobic Fish Waste Monodigester. Okay, so, kumbaga yung study na yun is yung mga laman, yung mga innards yung laman loob ng mga isda, they will use it, and they will use it as their raw material para makapag produce ng biogas, Okay? So, ang nangyari doon, so okay naman, Kaya lang, during the actually checking pa lang ng manuscript nila, as I saw, yung magiging testing nila, parang aabutin ng kada trial, kada trial ay 1 buwan ang testing noon. Because you are to digest, Kumaga, bubulukin mo yung mga fish waste na iyan para makapag-produce ka ng biogas, And I already commented it during the checking ng manuscript, At sinabi kong magtatagal kayo dyan. Ilan yung parameter na sinet ninyo? So, kung yan ay, ang parameter na meron kayo ay 5, 5. Tapos, you are to assess it na 3 trials. So, 5 times 3, tas babanggain mo pa ulit ng ilang testing yun. 5 times 3, tas times 3 pa ulit. So, sobrang dami nun. Kung isang trial ay 1 buwan, 2 taon ang uubusin nyo testing pa lang. Sinabi ko na yan, pero again, sayang naman lang yung topic, Sayang naman po yung topic title namin. Magsi-search na lang po kami para mas mapabilis yung comment nila. During the defense, yung din ang kinoment nagpanid.
No, magtatagal kayo dyan. No, magtatagal kayo, hindi nyo kayang makagraduate on time. Kaya lang, again, sayang naman po yung topic, itutuloy na po namin. No, nag-research hanggang sa na-develop naman yung machine. Kaya nga lang, hindi ganun kaganda yung naging result. No, hindi nakakapag-produce talaga siya. No, so anong nangyari, in short, hindi natapos yung study, and actually, nitong second sem lang, they opted na lang to choose na mag-retopic na lang. Biruin nyo, 2 taon na ang dumaan doon sa study na yun. So, ilang taon ang nasayang, no, nasanay sila'y nakagraduate na. Naiintindihan nga po. And yan po ay nakadepende sa pagpili ninyo ng inyong magiging topic title. No, hindi siya katulad ng iniisip ninyo na okay, research lang tayo, hindi siya ganun. No, kailangan niya talaga siyang pag-aralan. Kung meron na kayong nakita, sabi nga, kung yan man ay may kinalaman into red flag, kumbaga kung may kinalaman into relationship, no, or pagdating sa data ninyo may nakita na kayo na ay parang mahihirapan tayo dito, maybe that is kumbaga isa na sa pwedeng justification para hindi na kayo magtuloy at maghanap na lang ng panibagong title. Maliwanag po. May question kayo? May question po? No. So, sana ay naiintindihan. Ngayon pa lang ay sinasabihan ko na kayo. Ha? Okay? Okay. So, next, katulad na nabanggit, it should be relevant, no, directly related sa ating research problem, and contributing to the field of study. So, of course, okay, so, most probably naman, when you propose for a topic title, no, so of course, ay related yan sa ating study. No? So, hindi naman talaga siya totally na ma-approvean kung hindi siya related. No? So, may mga cases that we propose for a topic title and objective na hindi or malayo naman sa field natin. No? Some of our students, they propose for, like, for example, robotics, instrumentations and controls, no, na may kinalaman mostly ay dito sa electronics, no, or sa ibang field or discipline, no. So actually, pwede naman talaga siya, no, because napakalawak naman ng mechanical engineering, no. So pwede naman, no, pwede naman talaga. But then you have to make sure na kahit pa paano may idea kayo kung ano ba ang gagawin. Kung halimbawa makikipag-partner kayo or kung halimbawa makikipag-coordinate or hihingi kayo ng tulong with other yung mga kabatch ninyo from the other discipline, okay lang yan. But make sure na naiintindihan kung paano siya gagawin, no? Para mas naiintindihan. Para in case, kasi during the defense, hindi naman sila ang mag-explain nun kundi kayo mismo because you are the proponents. So hanggat maaari po, naiintindihan. No? Naiintindihan. Okay? And the next po is time-bound. Specify a time frame for achieving the objectives. Ayan. So, katulad nung nabanggit ko, kapag po kayo nag-propose, hanggat maaari, yung mga in-example ko kanina, no, kayang matapos within the period na nakaset po sa atin, which is, ano ba iyon? So, for project study 1, that is good for 1 whole semester. No, yun ay hanggang approval na ng inyong topic proposal. And then another na 1 semester para naman sa development, fabrication, yon, kung sa simulation man, hanggang sa mismong approval na nung buong research nung inyong project, no. So, dapat matatapos siya
within 2 semesters. Malamang dahil nga po ang curriculum natin ay kumbaga pinaghiwalay na yung hindi pinagsunod yung ating project study 1 at project study 2. Kumbaga may pagitan pa na isang midterm class at isang first sem or isang semester. So kumbaga may allowance kayo na 7 months para siya ay matapos. So hanggat maaari on that period kapag kayo po ay nag-propose, matatapos doon. Kung sa simula pa lang kita nyo na ay pag ito ang studying ginawa namin at nag-conduct kami ng research, based sa technique or sa procedure na gagawin namin, every trial ay 15 days. Sigurado ako tatagal kami dito. So, yun pa lang, maa-assess nyo na ay sa time frame na meron kami, hindi ito ang topic na para sa amin. Okay po? So, kailangan nyo yung ma-check. Okay? Maliwanag po? May question, concern, clarification, no? So, kaya talagang hindi siya basta research. Kailangan nyo talaga siyang pag-usapan within your group. No, kailangan upuan nyo yan. Ito yung topic title na ginawa namin. Ito ang topic title na na-research ko. Based on na-research ko, ganito, ganyan. Until mapili ninyo, alin yung sa tingin ninyo na okay para sa inyo. Okay po? Maliwanag po? Naiintindihan? No? Baka mamaya ay, naku, natapos lang yung klase. Nawala na yung sinabi ni ma'am. No? Okay? Ay kaya rin inuulit-ulit ko, kahit sabi ko nga, kahit ulit-ulitin ko palagi sa klase ko, ay aking gagawin. Kasi nga, because of, syempre, na-experience ko na, ilang beses mo nang sinabi, pero hindi naman pinakinggan, anong gagawin? Paano? No? So, ang pinaka-least ko na lang na magagawa is yun na, sabihin, ulit-ulitin kung ano ang mas maganda ninyong gawin pagdating sa research. Okay? No, kung hindi kayo makinig, wala na akong magagawa doon. Okay po? No? Okay. Hoy, may question? Concern? Clarification? Ha? Ayan. Okay. So, here are some examples ng ating objectives. So, dito po, meron tayong iba't ibang klase ng research. No? So, actually, tinatch na dito yung may kinalaman sa petroleum engineering, may kinalaman sa ME, may kinalaman sa AE, at may kinalaman sa NAMI. No? So, this topic, itong una, this is in line with petroleum engineering. Ito namang isa is, yan. Ito, pwede siya for mechanical engineering. No? Yung sample number 2, katulad ng nabanggit ko sa inyo. No? So, you are to design the general objective, design, fabricate, and then initial testing. No? So, ang difference nga lang pagdating sa ating manuscript is that hindi siya nakaganito. No? Naka-paragraph form ito. Okay? So, siguro kapag kayo ay nag-conduct na ng research, makikita nyo naman how they present. No, yung ating research. And actually, di-discuss ko rin naman sa inyo isa-isa. Bibigyan ko kayo ng example para dito. No. Okay? So, ayan. So, activity number 3 na ito. Dami-dami ito. Mapapractice talaga kayo. Yan. Okay? So, do you have any question concerning clarification? Okay. Sige. So, sa sunod na natin i-discuss itong literature review, no, mag-proceed tayo with your topic title, no, pag-usapan natin. Okay lang? Gamitin natin yung remaining time para meron na kayong nilagay. Okay. Naku, wala namang nakalagay na link. Ano, checkan ko.
Hoy. Anong chechekan ko? Nasaan yun? Kita? Okay. So, nasaan ako? Naikot siya. Naikot pa. Hindi pa siya okay galawin. Naikot pa, mahina ang internet. Opo. Try lang natin at naikot-ikot pa. Okay, no. So, development of hybrid centrifugation, vacuum drying process for sewage flood treatment into soil amendment. Hybrid centrifugation. What do you mean development? Ano to? Design. Design and development. Kirk? Arcelius. Opo, ma'am. Design and development. Okay. So, ang gustong gawin is, what do you mean by hybrid centrifugation? Wala kasi link na nakalagay. No, hindi naman ng link para madali nating makita. Tapos kung may process kayo na ini-employ, hindi talaga umiikot pa talaga siya. Ang bagal ng internet talaga. Hindi kinakaya. Lagyan niyo naman ng link. Tapos para makita ko ano bang sinasabi itong hybrid centrifugation na ito. Tapos paano siya a-applyan itong vacuum drying. Paano yan. Tapos itong sunod na title, no, meron na nitong gumawa. No, ano pa ang iba din sa inyong pinopropose na ito? Itong polypropylene na plastic lumber. Tapos vermicast processing, automated sieving, drying, and bagging system. Let's go. Tari sa ibang grupo. Ay, hindi na to. Dami na nag-propose nito. Ito din. Microturbine system for energy recovery from flood water flow. Wala na. How about the other groups? Week 5 na ngayon. Aba, ay sinasabi ko sa inyo,
pag wala kayong topic, ay hindi ko ma-open. Praise talaga ang mga yung Pilipina niya yan. Sayang kung bibigyan mo. Mura na rin yan ng Grace. Parang 300 to 400 na. Hindi na mo. Nasa 400 mahigit pa naman. Pero pag doon sa ating pinuntahan, mahal. 1 to 800 to siguro ang bili ko din. Is it itong unang title? Is it simulation? Design. Design and development. Okay. So, maitanong ko lang, no? Yung turbine design. No, ang aking tanong ay ano ba ang meron ngayon sa existing na turbine design? Why do we need na i-optimize siya? No, saang aspeto magkakaroon ng improvement? Ay, nako. Offline. Saan internet? Okay na dito. Ayun. Ang galing naman yan. Hi. Sino ka may-ari na rin? Ay, sino may-ari nito? Can you explain to me? Aring grupo ni na ano? Aring grupo ni na Arena, De Torres, Gilles, Seryosa, Sumadsad. Yan. Ha. Ay. Pala naman ang tigong. Kaya kayo, dinagyan lang ng kamay na hindi pala buo siya. Pero mas malibarat kasi sobrang banas. Hello. Ay, naku na. Wala na ang grupong are. Dapat yung iyong panlo. Hoy. Sagot kayo. Kailangan ko, kailangan din. Anong problema sa existing na design ngayon ng turbine? No. Bakit kailangan natin siyang i-optimize? Anong meron ngayon? Ano bang type ang i-improve mo in terms of size, in terms of blade shape? No. Ano ba ang existing ngayon? No. Ano ba ang current na energy recovery or production using this turbine? No. Gaano kataas ang i-improve mo? In terms of flow rates, performance, efficiency, ano ang goal natin? Ala, ay hindi nasagot. Hindi ako nag-check up pa ng Bolero. Pero mura na ngayon, anak. Parang mumura na, anak. Yung isa yung nasa 300 lang. Ayaw mo, sabi ko ba mo? Wala akong supplier na. Mura tela, nagawa ng Bolero. Basta may design na basta ang kailangan ang kamay lang ay ganyan. Dilipid niya. In what form? Itong pesticide na ito, liquid form? Ma'am, liquid form. Uy. Liquid form. So, extract lang talaga. Mag-extract ka lang. Wala nang ibang process. Ma'am, pwede din pong dagdagan ng wind chopping din po, tawag dito. Extraction and ilalabang mo na to kahit na wala nang masira sa akin. Nakabot pa ako dito. Hello? Magre-research pa po ako. Okay.
Sige. How about the other groups? Paano natin malalaman kung kayo may pwede nang i-workout na topic title? Kung hindi kayo magpapasa. Other group. Aring group 2, group 3. Wala na. Ano? Ay, naku. Doon nyo ha, binibigyan natin ng oras yan. Tapos wala naman kayong topic na pag-uusapan. Paano? Ay siya. For the remaining time, pasuyo ako. Kailangan by tomorrow, tomorrow sa klase natin meron na tayong i-discuss na mga topic title ninyo. Maliwanag. Ay siya, ay heart kayo ng heart dyan. Hindi naman kayo nag-aano. Pasuyo ako, Ay, bukas na ang ating meeting. Dapat meron na kayong topic title din, Okay? But before that, I'll be checking the attendance first. Mga hindi nasagot next time ay akin nang ikikip sa aking meeting room. Ay, tulog pa. Ayan o, wala mo na akong ganyan. Oo, ayan o. Ayan natin sa dalawa. Ito kasi normal. Agila. Present po. Agila. Alamano. Present po, ma'am. Alcantara. Present po, ma'am. Alyali. Present po, ma'am. Alyali. Alimano. Present po. Anakan. Present po. Arcelias. Present po. Arena. Present po. Arpia. Present po. Atienza Lovely. Present po. Atienza Patrick. Present po. Marian Sofia. Buan. Present po. Katapang Kaira. Present po. Kokosa. Kaya mo kung mapabili rin security. Cruzat. Oo nga, hindi na sinasabi ng Congress. Hindi ko sinabing hindi kaya. De Torres. Iba yung pero Dayhan. Present po, ma'am. Del Mundo. Present po, ma'am. Delen. Present po. De Los Santos. Present po, ma'am. Dimaandal. 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 Absent. 12. Present po. Generoso. Present po. Gilies. oo. Present po. Wala naman ikaw freebie doon. Ang ano lang doon, wag ka mamimiss ng bayad, malaki ang bayad.
Huwag ka Hermoso. makakalimot kasi. Present po. Hernandez. Hindi naman. Magsino. Present po, ma'am. Mercado. Present po, ma'am. As. Olave. Present po, ma'am. Present po, ma'am. Olabe. Na-close ko na nga lahat. Ayun. Perez. Present po. Perez Ken. Bago ko tumawag sa Present po. papawin ko, kailangan ng Pita. Present po. Rojas. Ay, kulang pa din. Ba, sabi niya, ay, Rojas. Rojas, absent. Salazar, Trina. Present po. Sanyano. Present po. Santos, RV. may mga Sarabia. Present po, ma'am. Seryosa. Present po, ma'am. Sumadsad. Present po. Tolentino. Present po. Villena. Present po. Zalameda. Present po, ma'am. Okay. Okay. No. So again ha, dapat ay tomorrow ay meron na kayong topic title na pag-uusapan natin ulit. Okay? So dun sa mga walang nakalagay na link, nakikilagay naman ako. Ha? Pasuyo ako. Okay? So kung wala ng concern, question, clarification, no. So thank you for attending our meeting. Let's meet again tomorrow. Okay? Thank you.